Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Nakaupo ako sa tapat ng HR manager, si Miss Garcia. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganun. Dahil habang nakangiti siya na parabang nanalo sa loto, nakatingin siya mismo sa mga mata ko at sinabi niya ang mga salitang babago sa takbo ng buhay ko. Ang mga salitang para sa kanya ay isang pinal na desisyon, pero para sa akin, isang hamon. Ang sabi niya na parang sinampal ako. Honey, final na ang sahod mo. Ang ganda mo sana, pero mukhang hanggang dyan na lang ang kaya mo. Tanggapin mo na lang. Parang may malamig na kamay na biglang humawak sa puso ko. Sa lahat ng pangarap ko, sa lahat ng sakripisyo, hindi ko inakala na magiging ganito ang wakas ng pagpapahalaga sa akin. Ang mga salitang yon ay hindi pang wakas sa kwento ko. Hindi niya alam na ang maliit na sahod na iniaalok niya sa akin ay gagamitin ko para bumili ng kumpanya at maging bago niyang boss. Sa oras na yon, alam ko na magbabago ang lahat. Walang halong galit, tanging determinasyon lang ang naramdaman ko. Ito ang simula ng kwento ko. Bago pa man mangyari ang lahat, ang buhay ko ay simple lang. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na startup company bilang isang graphic designer. Fresh graduate pa lang ako at ang tanging puhunan ko ay ang matinding passion sa sining at ang tiwala sa sarili. Madalas, binibiro ako ng mga tao dahil sa hitsura ko. Sabi nila, swerte raw ako dahil kahit bagong pasok, pang-artista na raw ang ganda ko. Tanggap ko naman yon at hindi ko ikinakahiya. Pero kung tutuusin, mas gusto kong makilala ako sa galing ko at hindi sa mukha. Ang talento, galing at sipag, yan ang mga paniniwala ko na magiging sandata ko para makamit ang mga pangarap ko. Masaya ang mga unang buwan ko sa kumpanya. Kasundo ko ang mga office mate ko. Magaan ang pakiramdam ko. Feeling ko, sa wakas, ay nasa lugar na ako kung saan ako nabibilang. Parang perpekto ang lahat. Araw-araw, excited akong pumapasok sa opisina. Ang paggawa ng designs ay hindi trabaho para sa akin, iyon ay isang sining. Hindi ako nag-aapura at sigurado ako na malayo ang mararating ko. Pero hindi pala sa mundong ito, may mga tao na hindi gusto na makita kang masaya at nagtatagumpay. Ang mga taong yon ay ang mga taong nakikita mo araw-araw. At ang nakikita ko araw-araw ay si Miss Garcia. Si Miss Garcia, ang HR manager, ay isang babae na nasa mid-40s. Maganda rin naman siya. Pero ang ganda niya ay ang tipong nakikita mo sa mga fashion magazine, ang tipong gawa sa botox at makeup. Lagi siyang nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Sa tuwing humingiti siya, parang hindi umaabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Isang araw, may coworker ako, si Rose, na tinanong si Miss Garcia tungkol sa leave credits. Nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha ni Miss Garcia. Ang sweet talking niya kanina sa boss namin, biglang naging malamig at parang may halong insulto. Ay, Rose, parang bago ka pa lang, nagmamadali ka na bang mag-leave? Baka naman hindi ka pa nakakabayad ng utang mo sa tindahan. Natawa ang mga katrabaho ko, pero si Rose ay halatang nasaktan. Mula noon, lagi ko na siyang pinagmamasdan. Pakiramdam ko ay nakatingin siya sa akin. Hindi naman sa nag-i-imagine ako, pero sa tuwing lilingon ako, nakikita ko ang mga mata niya na nakatuon sa akin. Parang may kinasusuklaman siya sa akin na hindi ko malaman kung ano. Hindi ko na lang pinapansin, sinasabi ko na lang sa sarili ko na baka paranoid lang ako. Pero ang pananaw na iyon ay nagbago nang magsimula na siyang gumawa ng mga aksyon laban sa akin. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, ngunit lumala ng lumala hanggang sa hindi ko na maatim. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. May mga beses na mawawala ang mga files ko sa computer. Pagdating ko sa opisina, ang design na pinaghirapan ko ay hindi na mahanap. Hindi ko na lang pinapansin, iniisip ko na baka mayroon lang akong na-delete nang hindi sinasadya. Pero nangyari yon ng paulit-ulit. Minsan, may client meeting kami at bigla na lang nag-disappear ang PowerPoint presentation ko. Kinakabahan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May isang coworker ako, si Alex, na kaibigan ko. Nag-share ako sa kanya tungkol sa mga nangyayari. Ang sabi niya, baka naman may kalaban ka? O baka may naiinggit sa'yo? Doon ako nagsimulang maghinala. Nagsimula na rin si Miss Garcia na mag-spread ng mga chismis tungkol sa akin. Naririnig ko ang mga tao na nagbubulungan sa likod ko. May mga nagsasabi na yung bagong designer, mahilig magpabango sa boss.
May mga nagsasabi na akala mo kung sinong sikat, wala naman palang alam. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga chismis na yon. Alam ko na hindi ko yon ginagawa. Sobrang na-frustrate na ako. Hindi ko na makayanan ang stress. Ang trabaho na dati ay mahal na mahal ko, ngayon ay naging isang bangungot na. Hindi na ako makapag-concentrate. Hindi na ako masaya. Minsan, habang nag-scroll ako sa Facebook, nakikita ko ang mga posts ni Miss Garcia. May mga quotes siya tungkol sa pag-angat sa sarili, pero sa likod ng mga salita na yon, alam ko na may iba siyang pinapatamaan. Alam ko na ako yon. Pero ang lahat ng yan ay nag-iba nang magkaroon kami ng performance review. Akala ko, ito na ang oras para patunayan ko ang sarili ko. Hindi ko alam na ito pala ang magiging huling sandali ko sa kumpanyang ito. Dumating ang pinakamasakit na parte ng kwento ko. In-announce ng kumpanya na magkakaroon ng performance review ang bawat employee. At sa review na yon, mayroong chance na tumaas ang sahod namin. Excited ako. Alam ko na maganda ang performance ko. Masipag ako. Alam ko na may karapatan ako na tumaas ang sahod. Pero pagdating sa review, si Miss Garcia ang aking kausap. Nakangiti siya. Masyadong matamis ang ngiti niya. Parang hindi siya ang Miss Garcia na kilala ko. Hindi ko alam na ang matamis na ngiti na yon ay ang simula ng pagbagsak ko. Kinamusta niya ako. Nagsimula siyang mag-usisa sa buhay ko. Nagtatanong siya tungkol sa pamilya ko, sa personal life ko. Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginagawa, pero pakiramdam ko parang mayroon siyang tinatago. Nagsimula na siyang magtanong tungkol sa trabaho ko. Paano mo nasusukat ang performance mo? Sa tingin mo, magkano ang dapat na sahod mo? Sabi niya. Napaka-straightforward niya. Sabi ko, I believe that I deserve salary increase that reflects the hard work and skills. I'm a good employee. I always come to work on time. I always do my best, tumingin siya sa akin. Nakangiti pa rin siya, pero sa mata niya, mayroong galit. Alam ko na may mali. Nang bumalik ako sa pwesto ko, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit pero mayroon akong hinala. Hinala na may ginawa siyang masama. Hinala na may ginawa siyang kakaiba. Hindi ako mapakali, kaya nag-login ako sa computer ko at doon nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang mga email na pinadala niya sa mga boss namin. Ang mga emails na yon ay nagsasabi na wala akong silbi. Na wala akong ginagawa. Na hindi ako magaling. At ang pinakamasakit, ang mga emails na yon ay mayroon pang mga litrato ng mga files ko na nawawala, na parang ako ang may kasalanan. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko inakala na may taong gagawa sa akin ng ganito. Sino ang gumawa niyan? Bakit niya iyon ginawa? Wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako sa banyo at umiyak ako ng umiyak. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ni Miss Garcia. Final na ang sahod mo. Ang ganda mo sana, pero mukhang hanggang dyan na lang ang kaya mo. Pinunasan ko ang mga luha ko. Sa loob-loob ko, nangako ako. Hinding-hindi na ako hahayaan na maapakan ako ng sinuman. Hindi ako babalik sa trabaho. Nag-resign na ako. Sinabi ko sa boss ko na kailangan ko nang umalis. Hindi ko na kaya ang pressure. Ang sabi ng boss ko, okay. We understand. You're a great employee. Doon ko naintindihan na ang boss ko ay naniniwala sa akin. Alam niya na may mali. Ang susunod na kabanata sa buhay ko ay ang simula ng aking paghihiganti. Pero hindi revenge na may halong galit. Revenge na may halong diskarte. Ginamit ko ang pera na naipon ko mula sa trabaho ko para mag-aral. Nag-aral ako sa isang university sa Amerika. At sa university na yon, nakatagpo ako ng isang mentor, isang professor na sikat sa mundo ng business. Tinulungan niya ako. Tinuruan niya ako ng mga business strategies. Tinuruan niya ako kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho ako nang halos hindi na ako natutulog. Gumagawa ako ng mga designs, bumili ako ng mga stocks, nag-invest ako sa mga companies. Sa loob ng 2 taon, ginawa ko ang lahat para matupad ang pangarap ko. Gabi-gabi, iniisip ko si Miss Garcia. Iniisip ko ang mga salita niya na final na ang sahod mo.
Iniisip ko ang ngiti niya na puno ng panlalait. Ang revenge na naisip ko ay hindi para sirain siya. Hindi para sirain ang pangalan niya. Ang revenge na naisip ko ay para lang patunayan sa sarili ko na mayroon akong halaga. At sa oras na yon, sinabi ko sa sarili ko. Hindi ko siya sisirain. Sisirain ko ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Nang bumalik ako sa Pilipinas, hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako yung babaeng madalas mapuri sa ganda pero tahimik lang. Ang dating ako ngayon ay isang businesswoman na. Bumili ako ng shares ng kumpanya na dati kong pinagtatrabahuhan. Noong una, maliit lang ang shares na binili ko. Pero sa bawat araw, sa bawat buwan, lumalaki ang shares ko. Nakita ko ang pagbagsak ng kumpanya. Nakita ko ang mga negative comments sa social media. Alam ko na ang lahat ng yon ay dahil sa mga maling desisyon na ginawa ni Miss Garcia. Isang araw, nag-meeting ang mga shareholders. At sa meeting na yon, ipinakita ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga email na pinadala ni Miss Garcia. Ipinakita ko ang mga ebidensya na ginawa niya ang lahat para sirain ako. Ang mga shareholders ay nagulat. Hindi nila inakala na may isang tao na gagawa ng ganito. Sa oras na yon, sinabi ko sa kanila, gusto ko ang kumpanya. Bibilhin ko ang lahat ng shares niyo. Nakita ko ang mukha ni Miss Garcia. Natigilan siya. Napahinto siya. Hindi siya makapagsalita. At nang tumingin siya sa akin, alam ko na natalo siya. Alam ko na ang lahat ng ginawa niya ay bumalik sa kanya. Ang lahat ng kasamaan na ginawa niya, ngayon ay babalik sa kanya nang hindi niya inaasahan. Ang susunod na araw ay ang simula ng bagong kabanata sa buhay ko. Bumalik ako sa kumpanya. Pero hindi na ako isang employee. Hindi na ako isang graphic designer. Bumalik ako bilang ang bagong may-ari. At sa oras na yon, nakita ko si Miss Garcia. Nakaupo siya sa kanyang desk at parang napakahina niya. At sa sandaling yon, naglakad ako sa tapat ng desk niya at sinabi ko sa kanya ang mga salitang sinabi niya sa akin noon. Final na ang sahod mo. Ganda mo sana, pero mukhang hanggang dyan na lang ang kaya mo. Tanggapin mo na lang. Nanginginig ang mga kamay niya. Umiyak siya. Pero sa oras na yon, walang awa sa puso ko. Wala akong awa para sa isang tao na sinira ang buhay ko. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi kita sisirain. Ikaw ang nanira sa sarili mo. Ikaw ang gumawa sa sarili mo. Matapos ang lahat, ang kumpanya ay bumalik sa dati. Naging maayos ang lahat. Naging masaya ang lahat. At si Miss Garcia. Nag-resign siya. Hindi niya kinaya na magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ko. Ang revenge ko ay hindi tungkol sa pagkuha ng isang trabaho. Ang revenge ko ay tungkol sa pagkuha ng aking sarili. Ang revenge ko ay tungkol sa pagkuha ng tiwala sa sarili ko. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa revenge. Ang kwento ko ay tungkol sa pag-angat. Ang kwento ko ay tungkol sa pag-ibig sa sarili. Sa mundong ito, may mga tao na susubukan kang sirain. May mga tao na susubukan kang hilahin pababa. Pero sa huli, ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gusto mo sa buhay. Ikaw ang magdedesisyon kung sino ka. At sa oras na yon, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako yung babae na sinira mo. Ako yung babaeng sinira mo at ginawa ko ang sarili ko ulit. Ang revenge ko ay hindi ang pagbagsak ng isang tao, kundi ang pag-angat ng sarili ko. Ang tagumpay ko ay ang pinakamalakas na paghihiganti.